Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Nakita niya ang pagtaas ng sulok ng labi ni Franco nang makita siya nito. She stilled on her feet and unconsciously held the edge of the plane's door. Bakit si Sir Franco nandito? Mahinang tanong ni Jasper sa kanyang tabi. Ramdam niya na hindi komportable ito sa kinatatayuan. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang reaksyon nito na makita nila si Sir Franco. His unexpected visit since made Jasper tense. Mabilis itong bumaba ng hagdan kaya sumunod na rin siya. Lumagatak ang takong ng kanyang sapatos na may 4 na pulgada ang taas. "Good morning, sir. The plane is ready." Wika ni Jasper at magalang na yumuko sa harap ng lalaki. "Good morning, sir." Bahagya na rin siyang yumuko kahit pa naiilang na naman siya dahil sa mga mata nito na nakatuon na naman sa kanya. Ni hindi man lang nito binigyan ng kahit kaunting sulyap si Jasper na siyang unang sumalubong dito. "My things are in compartment." Wika nito na agad namang nakuha ni Jasper ang ibig sabihin. Mabilis itong pumunta sa likuran ng kotse at tinulungan ang sekretary nito sa paglabas ng mga maleta. Humakbang siya palapit sa mga ito para sana tumulong na marinig niya ang boses ni Franco. "Aren't you gonna assist me inside, Mrs. Rivera?" Natigilan siya at muling umikot paharap dito at bumalik. "This way, sir, please." Nakita niya ang muling pagtaas ng sulok ng labi nito bago ito humakbang. Sinabayan niya rin ito patungo sa hagdan ng eroplano. Naiwan ang dalawang lalaki na pamasid-masid sa kanilang dalawa ni Franco. Iginad niya ito sa isa sa mga upuan sa kahabaan ng manakahilerang upuan para sa mga pasahero. "Can I offer you a drink, sir?" Formal niyang tanong na makitang komportable na ito na nakaupo roon. "Did you already eat breakfast?" "Po." Ibinaba nito ang hawak-hawak na tablet at tiningnan siya. "I want coffee. Black with less sugar. On it, sir. Add 3 sandwiches, bacons, eggs, and orange juice." "Noted, sir." Tumalikod siya rito at tinungo ang storage room kung saan nakita niya kanina ang ilang stock. May ready-made na rin sa kitchen na para sa breakfast. Ni-deliver daw iyon kanina dahil alam ni Jasper na hindi pa nagbe-breakfast kapag ganito kaagang umalis ang matandang si Franco. Mabilis niyang ininit sa microwave oven ang mga pagkain. Ilang sandali lang ang hinintay niya. She prepared Franco's coffee and food neatly. Nasa loob na ng eroplano si Jasper at ang sekretary ni CEO Franco. Nang bumalik siya, tulak-tulak niya ang cart na may mga lamang pagkain papunta sa cabin ni Franco. Napansin niya nakasara na ang kortina na nagsisilbing divider sa cabin ng boss nila. Nilungon niya ang sekretary na nadaanan. Tumango ito sa kanya, telling her that she can go in. Pumasok na rin ang dalawa pang lalaki na naka-uniformeng katulad ng sa pilot. The Philippine Airlines pilot, obviously. Nakatutok pa rin ang mga mata ni Franco sa tablet nito habang may hawak-hawak na touch pen. He was wearing reading glass that made him look serious even more. Dati na itong seryoso, alam niya. Pero ibang dating ng kaseryosohan na dala ng reading glass nito. He looks badass and gorgeously hot. Sa ilang sandali ay tumayo lamang siya sa bungad ng cabin nito at tinitigan ang lalaki. When he sensed that someone is staring at him, he looked up and stared back at her eyes.
Napakurap-kurap siya na makitang sumilay ang misteryosong ngisi sa mga labi nito. Uminit ang kanyang mga pisngi at kaagad nagbaba siya ng tingin. Muli niyang itinulak ang cart hanggang sa makarating siya sa tapat ni Franco. "Here's your coffee, sir." Formal pa rin ang kanyang boses. Inilapag niya sa table na nasa harap nito ang tasa at saka nilagyan ng umuusok pang fresh coffee. "Sit." Anito at inilahad ang mga kamay sa kaharap nitong upuan. "I can stand in here, sir." "O pwede naman po, doon na lang po ako sa may likod ninyo if you're not comfortable with my presence while you are eating." "I told you to sit. I don't eat breakfast." Kumunot ang mga noo niya. Bakit pa ba nagpakuha pa ito ng pagkain sa kanya kung hindi naman pala ito nag-aagahan? "Hihintayin ko na lang po kayo na matapos magkape. Or if a cup of coffee is enough for you, I better leave. Nandyan na po ang mga piloto. You better eat your breakfast." "Miss Rivera." Hindi nito pinansin ang sinabi niya, bagkus ay kinuha nito ang tasa ng kaping umuusok pa at humigop ng isa roon bago binalingan siya ng tingin. "We have hours in our flight, Miss Rivera. Hindi ko naman kakainin ang mga iyan. I am not my dad. Do you want this food to end up in trash can?" Umiling siya at sinulyapan ng mga pagkain na inihanda niya. Ang totoo, hindi pa siya nag-aagahan maliban sa kape na ininom niya kanina. Wala kasing pagkain na natira na nagdaang gabi para sana almusalin niya. Hindi naman siya nakapagluto dahil nagmamadali nga siya. At tubili siya nagpalingalinga kahit wala naman sa kanya nakakakita maliban kay Franco. "Nag-breakfast na po ako, sir." Mas tumaas ang sulok ng labi nito. "You still don't know how to lie?" Lumabi siya at kumunot ang noo. "Anong hindi? Marunong kaya siya?" Kinukupitan nga niya at dinadaya si Laika at Jennifer kapag may ambagan sila sa pagkain kapag nagkakayayaan sila na kumain sa isang sikat na fast food. Anong pinagsasabi nito na hindi siya marunong magsinungaling? O baka naman, sadya yata talagang marunong itong bumasa ng tao. Kaya alam nito na hindi siya nagsasabi ng totoo. "Nag-breakfast nga po ako." Tumaas lang ang makakapal at itim na itim nitong mga kilay at hindi pa rin naniniwala sa kanyang sinabi. Muli nitong inilahad ang kamay sa upuan na nasa harapan nito. Eat or F? Hindi pa niya nagets kung anong sinasabi nito noong una. But when she realized that F is failed, siya na mismo ang dumampot sa tuna sandwich at kumagat roon. Kahit hindi man siya nakakaupo sa upuan na tinuro nito. Mabilis niya itong hinuya at malaking kumagat sa sandwich para ipakita sa lalaki na kinakain niya iyon. Takot niya lang na mamarka ng field sa internship niya. Baka hindi siya makagraduate nang wala sa oras. Kawawa naman ang future baby niya. Kapag talaga hindi siya nakagraduate, babalikan niya ang ama ng baby niya at dadagukan. Delicious? Tumango siya habang panay pa rin ang nguya sa mga pagkain. Mas mabilis siyang makatapos, mas maaga siyang makakawala sa mga titig nito. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay may laman at gustong sabihin. "Ubusin mo yan." He took a sip on his coffee before pulling his eyes back to his tablet. Gayunpaman ay nakikita niya pa rin ito na pasulyap-sulyap sa kanya. She drank the glass of orange juice when he spoke again. "How's your foot?" "Ayos na po, sir. Hindi na masakit. Nadala ng hilot at cold compress." "Nice. That's good. You should dispose your old shoes. Itapon mo na kapag 2 buwan mo nang ginagamit." Nasamid siya sa sinabi nito. 2 buwan pa lang, papalitan na niya? Aba, kung mayaman siya, may-ari ng factory ng sapatos at walang naghihirap sa mundo, bakit hindi?
Pero dahil hindi siya mayaman, wala siyang sariling paggawaan ng sapatos at maraming nagugutom sa atin ngayon. Papalitan niya ang kanyang sapatos kapag napudpud na ang takong o kaya ang swelas na yon. Hindi po ako mayaman, sir. At saka, maraming naghihirap sa mundo. Kinagat nito ang pang-ibabang labi at piko na nag-iwas ng tingin sa kaniya. Nakakarami ka na lang po. I am not that old. Damn it. Gusto niyang tumawa sa sinabi nito. Itinago niya ang kanyang mga labi at ginagat niya ang kanyang labi. 34 ka na po, sir. I said drop the po. And damn it. Hindi naman ganun kalaki ang agwat natin. And age doesn't matter. Napipilan siya sa sinabi nito. Teka nga, bakit ba nito ikinukumpara ang mga edad nila? At bakit mukhang buwisit na buwisit ito sa agwat ng edad nila? Okay, sir po. I mean, sir. Okay, sir. Naitago niya ang mga labi at itinuon ang mga mata sa mga pagkain niya. Nang matapos siya sa pagkain, ay nagpasalamat siya rito. Nasinugot lang nito ng tipid na tango. Muli niyang itinulak ang cart palabas at ibinalik iyon sa dapat paglagyan. She took her seat in one of the seats as the airplane takes off. Wala namang kailangan si CEO Franco at kung meron man, ay meron namang bus at intercom sa cabin nito na nakakonekta sa kahabaan ng eroplano. The plane was really huge. Nagsusumigaw ng karangyaan ang interior ng eroplano. From the seat, the accommodation, the cabins, ayaw niyang isipin kung gaano kayaman. Malulula lamang siya kung iisipin niya sakali. She was watching the clouds outside the window when Jasper sat beside her. Kinain ba ni Sir ang pagkain inihanda mo para sa kanya? Tanong nito kay Trina. Hindi. Siya kaya ang kumain. Yes, sir. That's odd. Nito, dahilan para kagatin niya ang loob ng kanyang bibig. He was serious in everything. Strict and wants everything perfect. He fired so many employees in Philippine Airlines. Mas mahigpit at istrikto ang pamamalakad niya sa kumpanya kaysa kay Sir Carl, his father. He was bossy and selfish. Hindi ko gusto ang pamamalakad niya sa Philippine Airlines. Mukha naman po siyang mabait. Wika niya at tumututol sa sinasabi nito na selfish ito. Ngumisi sa kanya si Jasper. Tinapunan siya ng tingin bago ito umiling. Bago ka pa lang kasi. Hindi mo pa nakikita ang tunay na siya. He was tagged as the arrogant dictator of the Philippine Airlines. He was in military before and he was treating his employee like a soldier under his command. Hindi na lang siya nagsalita tungkol sa sinabi nito. Alam naman niya na bossy talaga si Franco. But selfish? She doubts it. Sa tingin niya naman kasi ay hindi makasarili si Franco. At masama, katulad na naisip palabas ni Jasper kahit pa sabing hindi siya nito diniretso. Ewan ba niya? Kahit hindi niya ganun lubos nakakilala ang lalaki, ay tila nakatatak na sa utak niya na hindi ito masamang tao. Isa pa, hindi na siya ganun naiilang kapag nasa harap siya nito. Hindi katulad nung unang beses silang muling magkita, matapos ang 4 na taon, mas nakakalma na niya ang kanyang sarili. At nakapagsalita na siya ng maayos at hindi nauutal kapag kaharap ito. She thinks that her view about him changed when he accepted her in Philippine Airlines despite of what happened 4 years ago. Hindi nito ginamit ang kanyang sikreto na ipinagbili niya ang kanyang katawan sa malaking halaga. Kasi kung selfish talaga ito at masama ang ugali, hindi siya nito tatanggapin sa airlines. Ipagkakalat nito kung ano ang nagawa niya. Ipagtutulakan siya nito at hindi man lang titingnan ang capability niya bilang trainee para sa kumpanya nito. Don't get near him. He's cunning and he played woman in his palm. Marami siyang girlfriend.
Curious niyang tanong. Wala pa siyang asawa? He's a player. Wala nga yata sa utak niya ang magsettle. Tumalim ang mga mata nito at nagkuyom ang mga kamao. Gayunpaman ay pinagkibit balikat niya lamang iyon. Masyado yatang tensyonado ang lalaking ito pagdating kay Franco. I'm warning you, Miss Trina Rivera. Iwasan mo siya kung kinakailangan. As your senior and of course, a friend, pwede naman tayo maging magkaibigan, di ba? Tumango siya bilang sagot dito. I advise you to avoid him. He will just play with you. He thinks that he can control his employees like damn soldier. Wala sa loob na napalingon siya sa likuran nila. Nasa malayo ang sekretary ni CEO Franco. Tutok na tutok ito sa sariling laptop at panay ang tipa sa kanyang keyboard. Busy rin katulad ng amo nito na iniwan niya sa cabin na nakatutok din sa tablet nito at may kung anong binabasa. Hindi na siya kumibo sa sinabi ni Jasper. Wala kasi siyang masabi o makomento man lang dahil unang-una ay hindi niya naman talaga kilala ang boss nila na si Sir Franco. Their flight took almost 2 hours ago bago sila nakarating sa Davao. Lumapag ang private jet ng Mercados family sa paliparan nito roon. Si Jasper nagbukas ng malaking pintuan ng eroplano. Nanatili lamang itong tahimik, ngunit bakas ang tensyon sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung tensyon ba iyon na may galit o takot. There is black car in front of the plane. Maghugpong ang kanyang mga kamay katulad ng tamang etiquette ng isang flight attendant. Nang sumunod siya, pababa kay CEO Franco at sa sekretary nito. Muli siyang tinapunan ng tingin ni Franco bago nito sinuot ang mamahal nitong aviator sunglasses. Maangas ang mga kabang nito nang bumaba ito sa hagdan ng eroplano. Kasunod nila ang dalawang piloto ng eroplano. He talked to them for a second before walking towards the black car. Binuksan ni Franco ang driver's seat at doon ito pumasok. Pinagbasdan niya ang sekretary nito na binuksan ang pinto sa passenger seat. Ang akala niya ay sasakay ito roon. Subalit sa kanyang pagtataka, inilahad nito ang kamay sa loob ng sakyan habang nakatingin sa kaniya. CEO Franco is waiting for you. Tumingin siya sa magkabilang ng gilid bago tila wala sa wisyong itinuro niya ang kanyang sarili. Ako? Yes, Miss Rivera. The CEO cannot wait longer. Kailangan niya na makarating kaagad sa hotel. He has still meetings that needs to attend to. Pero, get in. Hindi kayo magkakasya sa service ng stops. Putol ni Franco sa kanya sa formal na tono. Sinilip pa siya nito mula sa loob. Okay po, I'll take care of it, Miss Rivera. Pigil sa kanya ng sekretary nito. Wala na siyang nagawa kundi sumakay sa kotse ni Franco at tinanaw ang papaliit na mga figura ng kasama habang nakatingin siya sa side mirror ng kotse. Nang tuluyin sila makalabas sa paliparan ay binaybay ang highway. Pasulyap-sulyap siya sa lalaki. Hindi lang pala siya, maging ito rin ay panay ang sulyap sa kanya. Isang beses nagkasabayan sila ng tingin sa isa't isa. Namula ang kanyang pisngi at nagbaba siya ng tingin. Nahihiya siya dahil nahuli siya nito na nakatingin dito. Ano ngayon? Di ba? Tingin din ito ng tingin sa kaniya. Mas mabuti pa nga siya at patagulang. Ito kasi ay titig talaga kung titig. Hindi man lang ba ito marunong makiramdam na nailang siya sa mga titig nitong tagusan. Pakiramdam niya tuloy ay pati kaluluwa niya ay nababasa nito. Ilang minuto lang ang nakalipas, iniliko ni Franco sa isang driveway ng hotel ang kotse nito. Nasa bungad pa lamang sila ay kitang kita na niya ang malaking pangalan ng lugar.
Mercados Hotel. Ito ang nabuo ng mga letrang nasa tuktok ng 67 floors ng gusali. Ang taas, nalulula siya. Agad silang pinagbuksan ng pinto nang pumarada si Franco sa mismong entrance ng hotel. Kinuha nito kay Franco ang susi at ito na ang nag-drive ng kotse para ipark iyon sa underground parking lot. Pinagbuksan sila ng pinto ng isang bellboy na may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Agad na yumakap sa kanyang katawan ang malamig na temperatura ng hotel. Mas malamig pa si aircon ng kotse ni Franco. The refreshener also welcomed her nose and she loved the smell of it. Malinis at masarap sa pangamoy. The hotel was luxurious, she must say. Kumikintab ang sahig sa bawat pagtama ng ilaw ng mga naglalakihang chandelier na nakasabit sa siling ng lobby. The sofas look cozy and soft. Ang mga painting sa pader ay nagsusumigaw ng karangyaan at kaelegantehan. Malilinis at formal din ang bawat stop ng hotel. Nakangiti ang 4 na receptionist sa reception area. Busy rin ang mga bellboy sa pagkuha ng mga bagahe ng guest. And speaking of guest, may namataan pa siyang isang kilalang personalidad sa larangan ng politika na nakaupo sa isa sa mga sopa sa lobby at nagbabasa ito ng dyaryo. Most of them are wearing tuxedos and formal dresses. Nailang tuloy siya dahil sa suot niya. Baka pagkamal siyang staff ng hotel dahil nakaskirt lamang siya at blouse na kulay blue. The uniform of flight attendants in Philippine Airlines. Hindi sila dumaan sa receptionist. Bagkus ay sinalubong sila ng babaeng nasa edad 40 na sa tingin niya ay ito ang manager ng hotel. "Hello sir, the VIP room is ready. Sir Zeus Mercado and her wife are currently occupying the penthouse, so he ordered to ready the VIP room when you arrive." Bakas ang pagalan sa boses ng babae kahit mas matanda pa ito kay Franco. The other rooms for staff are ready as well. "Alright," tango ni Franco at hinawakan siya sa kanyang braso. Sadya man o hindi, halos mapatalon siya sa kanyang kinatatayuan nang dumampi ang kamay nito sa kanyang balat. Nangilabot siya sa bultahe ng kuryente na dumaloy sa kanyang sistema. Nabawi niya ang kanyang braso rito at napakabang palayo. He looked her with unreadable expression in her eyes. Mukha yatang napansin nito ang reaksyon niya, kaya hindi na muli itong nagtakang hawakan siya sa braso o dumampi man lang ang kamay sa kanyang balat. It was strange and she doesn't like her reaction with his mere touch. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lamang ang epekto nito sa kanya. Kapwa sila natahimik nung sumakay sila sa elevator. She keeps her hand to herself while standing in the middle of the elevator. Gayunpaman ay ramdam niya ang pagsulyap-sulyap sa kanya ni Sir Franco. Nang marating niya ang palapag kung saan naroroon ang mga kwarto para sa mga staff ng Philippine Airlines, ay magalang siyang bahagyang yumukod sa lalaki at nagpaalam dito na pupunta na siya sa kwarto niya. Her job was done the moment the airplane lands and their passenger left the plane. Balik trabaho siya kapag pabalik na ulit ang eroplano. At dahil 3 araw sa Davao si Franco, 3 araw rin siya magliliwaliw sa lugar na ito. She dived in her queen-size bed and grabbed one of the pillows. Mahigpit niya itong niyakap at malaki ang ngiti sa labi na tinitigan ang siling ng kanyang kwarto. Napabaling siya sa kanyang maliit na sling bag na dala-dala niya kanina nang lumabas siya ng eroplano. Umikot siya para mabot ang maliit na sling bag na binitawan niya lang sa carpeted na sahig ng hotel suite. Tumutunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya iyon at tiningnan kung sino ang caller. Agad siyang napaayos ng upo na makitang si Cassie iyon. She was about to answer it when it ended. Napalingon siya sa pinto na may nag-doorbell doon. Hinubad niya muna ang stilettos na suot at saka tinungo ang pinto na balak yatang gibain ng kung sino mang Poncio Pilato dahil sunod-sunod
at tila gigil ang pagpindot nito sa doorbell. Ang mukha ni Franco ang bumungad sa kanya nang binuksan niya ang pintuan. "Sir, your things are here." He moved his head to her language that was placed beside him. "Thank you. Ako na lang sana ang kumuha sa baba." The bellboy brought that here. Hindi ako. Wala naman po akong sinasabi. Akmang sasagot pa ito sa kanya nang muling tumunog ang kanyang cellphone. Cassie's name appeared on his screen. Nakita niyang napasulyap doon si Sir Franco at nagsulubong ang dalawang kiling nito. Hindi niya ito pinansin, bagkus ay kinuha niya ang maleta niya at sinagot ang tawag ng kapatid. Humakbang siya papunta sa loob ng suit nang marinig niya ang boses ni Kalia. "Mommy! Baby ko!" Masaya niyang wika at halos maiyak siya dahil pumasok sa isip niya na hindi niya ito makikita sa loob ng 3 araw. Unti-unti pumatak ang mga luha niya dahil ito ang unang beses na magkakahiwalay sila ng kanyang anak na si Kalia. Hindi siya sanay na hindi nayayakap ito at nahahalikan bago sila matulog dalawa. Rinig na rinig niya sa boses ni Kalia ang pagkasabik na makita siya. "Miss na kita, baby. Can't wait to see you na. Kumain ka na ba?" But before her baby can answer her, may bigla na lang humablot sa kanyang cellphone mula sa kamay niya. Umawa ang kanyang mga labi sa kanyang pagkagulat. At nang lumingon siya, ay nakita niya magkasalubong ang mga kilay ni Franco. At inend nito ang tawag. Matalim siyang tiningnan na parang may ginawa ba siyang kasalanan dito. "You will not talk to him while you're staying here." Matigas na wika ni Franco kay Trina. Ano ang kahinat na ng tagpong ito kung sakaling sabihin ni Trina kay Franco na anak nila ang kausap niya? Sabihin na kaya ni Trina sa kanyang amo ang tungkol sa anak nila? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!